Hari-hari. Hi kaibigan. Welcome back. Meron akong video na i-upload na sana. Ito yung nangyari siguro mahigit isang linggo na nakakaraan. Pumunta kami sa Pacific Mall kung saan tumingin ng mga ilang bagay. Si Misty nag-check lang siya kung may makikita siya para I can't discuss it. Pero ayun nga, sinamantala ko, sumama na rin ako dahil sabi ko, nung palista silang mag-iin ako, si Bunso niya at si Mrs. T. Siyempre may hidden akong gusto, di ba? Tumingin na rin ako ng sabi ko, you know what? Gusto kong makakita ng pag-mount sa bisikleta at pag-mount ng camera sa bisikleta at sa mga kotse namin kung sakali at long drive kami ngayong weekend, every week. We love long drives. Bago pa kami kinasal ni Misty, we drive thousands of miles across US, Canada. Gusto namin ibalik muli yun. Wala kaming disente. Kung mapapansin sa mga videos, hawak ko lamang yung video, hawak ni Mrs. T yung camera. Kapag may pag-bouncy rin yung film, yung video. Kaya gusto namin makakuha ng magandang pang-fix, naka-fix talaga sa dashboard o sa naka-mount sa windshield. Ngayon, syempre, gusto ko rin makakuha ng bagong, which nakuha ko, case para dito sa aking phone. At sa pagtalakbay namin, ay makikita niyo sa video na to, pagkatapos ito, ay papakita ko, ay susunod. Ang pagkatuwa ko na parang bata, 2 beses ako natuwa. Okay? Papaliwanag ko. Una ko nakita ang luma, I believe is a late 80s Honda Civic na hatchback. Totoo yung kaibigan, may hatchback noon ng Honda Civic. At napaka-popular doon sa mga kabataang namin noon nung natututo pa lang kami o bago pa lang kami mga nagmamaneho dahil napakaganda niya sa amin. Although I love American cars, hindi ako nakaligtas sa mga taong nakikita ko nagniningning ang mga mata nila dahil gusto lang Honda Civic. Napakadali niyang i-modify, light shock. Back then hindi ko naiintindihan ang name of the game. Mabigat ang sakyan mo, mamagaan. Madali bang modify, matune up, matune. Kaya, ayun, binideo ko. Bihira ko makita yun dito sa Canada. At sa pagbibideo ko, naggulat pa ako nung nakita ko na nag-drive by couple at I would assume na mga Pinoy sila. Kaya marinig sa akin na, hey, bakit ganyan ang boses ni Lakay? Bakit ang ganyan ang boses ni Lenny? Parang ngayon lang nakakita ng Pilipino. At ganyan din si Mrs. T. Bakit ganun pala ka-jolly yung Mrs. ni Lakay? We don't really... It's been a while. Nakakita kami ng mga ganun. At syempre, na-associate ko rin na yung yung kabataan ko, mahilig ng mga Pilipino ron. We may not have money, pero we do our best na malinis at mag-gain ng horsepower at maging garbo ang aming mga sakyan naman. Kaya naalala ko lang yung mga nakaraan. At sorpresa nga at hindi ko alam na magmamayari ay Pilipino pa. Just napagandang, doon lang ako natutuwa. Kaya may kita niyong Pilipino. At doon na kumanta si Mrs. T. Pero again, maulit ko, heavily involved kami noon sa Filipino community. Even now, meron kaming itinayo na homeowners, not homeowners, Filipino Association dito sa aming lugar. At hanggang ngayon, maayos pa rin sila. Though wala na kami, noon hindi na kami, things happen, nagbabago. Pero
narito pa rin kami, pamilya namin, madali pa rin kaming lapitan, at hanggat kaya namin, tumutulong pa rin kami. Hindi sa pagtataas o pagbubuhat ng sarili bangko, yun talaga ang aming kaligayahan. Lalo pa noon, nung may newspaper yung father-in-law ko, maraming mga pumupunta, tumatawag sa kanya, sa amin dito. At hindi nyo lang, napakaraming kaibigan na mga nangyayari dito mga nakaraang mga taon na it'll be interesting kung i-discuss ko, pero kahit nakaraan ng mga balita na yon, pero hindi na siguro, isa pa, ayokong mapunta doon, magpunta mga viewers dito just because sa mga kikwento ko sa mga buhay ng mga tao dito, mga may-ari man ng mga negosyo dito, mga Jessa Butters and Wilson, mga asosasyon dito, mga politicians dito, mga Pilipino, at kung ano-ano pa, mga celebrities dito, local celebrities, Filipino Canadians, at napakarami pa, mga promoters. I like to I could discuss that, pero yun nga, pagkatapos no na kumuha kami, pinakita ko yung kung saan gustong-gusto ni Misty yung naan-bread na mga popular yon sa mga Indians, yung naan-bread nila. At yung lugar na yon, check it out. Madali nyo namang i-check online, di ba? Indian Taste dito sa Markham. You won't miss it, lalo pat may video ko. Yun lang. Ano pa ba? Ayun lang, kaibigan. Alright. Dami ko salamin, no? You take care at makita muli tayo. Check out my video kung gusto nyo makita yung pag-unbox ko nito. Alright. That's an old Honda Civic hatchback. Mga kaibigan, ito ang kapanahunan ko. Nalala ko yung kaibigan kong si Bernard. One time, kumuha ng kotse, second hand, pinick up namin. Pinoy. Pinoy. Ngiti-ngiti siya. Nakalihan. Yeah. He can even catch up. We can sing him Filipino. Akala ko igaganon mo, naiyak ka, no? I wanted you to video him on the side. Wala na, mabagal na siya. Kumakain. Hindi naman sila Thank you, Nanay. Meron akong naan bread, freshly made, sa India's Taste Restaurant. Okay. Dito ito sa Markham. Check it out. Along, I don't know, Denison. Kennedy? Denison Road. Okay. Mga kaibigan, dito ako dinala ni Mrs. T. Dito daw sila galing pag kumakain sila kasama ng mga co-workers niya. Pinupunta sila dito sa Indian's Taste. At ito nga India's Taste. Correction, she. Siguro naririnig niya sa akin lang video ko. Madalas ako noon. I remember pinakang latest at tawag ko sa geese or goose dito ay Canadian geese. I think dapat Canada goose do, Canada geese lang yon. Kaya ito naman ako, tumira na naman ako. Well, ngayon, naan bread, nananaginip si Mrs. T. Galing kami sa Pacific Mall. May mga kinuha kami doon. Abangan niyo yun kung hindi ko pa na-upload. At ito nga, dumaan kami dito, nadaanan namin. Kaya ito, India's Taste.
naan bread na natatakam si Mrs. T. At ito siya, dalawang uri ang kinuha namin, isang plain at isang napakainit pa na napapaso na yung hita ko, garlic. At ito siya, kumuha kami pagsasaluhan namin, plain at garlic. Napakasarap nito. Ngayon, ang ipapartner ko lang dyan mamaya ay kape. Alam niyo naman, mahilig tayo sa kape, kaya ito siya. Ang kabuwang total nito ay I don't know, $22. Okay? Talang. Kaya ayun, kung katulad kay Mrs. T, hilig nyo rin ng naan bread, check this out, napaka fresh, bagong gawa. Naghintay kami ng konting sandali, pero it's worth the wait. Alright, kaibigan, yun lang. A little, kung nandito kayo sa area namin, sa Greater Toronto area, North Park, half an hour to an hour north of downtown Toronto, GTA Markham, magandang lugar dito. At well, yun lang, kaibigan, hanggang sa muli. Padayon. Bubo, you like it? Alright. Which one you like better? Anong tsansa na nagmamaneho ng RAV4, Toyota RAV4 na ito ay Pilipino? Minsan titingnan ninyo yung plate, at kung ang plate number niya ay ito, personalized, Boyong. Si paring Boyong. I bet Pinoy yan. Kung ang pangalan may Boyong or Buloy,